bakit maraming mga distributors, no, not only in LiveGood but in other MLM company, no, jumping to another company, no. Parang hindi sila satisfied sa kanilang ginagalawan na company. Ayun. Reason why MLM distributors jump from one company to another. So simulan na natin. Number 1, ito yung reason. Lack of income or slow earnings. Kaya alam nyo ako, pag kami bago, no, ini-encourage ko siya na talagang kumita agad, magtrabaho agad, gawin agad ang basic, no, kahit yung power of 3, no, yung get 3 help 3 natin. Kasi once na kumita yan, mapipil niya na ang dali lang, no, ng LiveGood. The reason kung bakit marami na nagtatransfer talaga, ito yung kadahilanan, number 1. Ang expectation nila, no, ayan, expectation versus reality. Maaring sila na-invite, no, sa isang kumpanya na nagkaroon ng false hope na tinatawag, no. They were promised quick money pero hindi nangyari sa kanila, but don't earn enough. Hindi talaga nila naranasan. Hindi mo naman kasi pwedeng sabing hindi totoo kasi may kumikita eh, di ba? Meron mabilis kumita, merong mabagal, merong wala, normal eh. Okay? So itong general topic natin, why many MLM distributors jumping to another company, number 1 reason is lack of income. Hindi talaga kumikita, wala ka magagawa. So alam niyo na yung reason, ba't lumipat? Walang income o nababagalan sa income. Ba't may nag-i-stay? May income, di ba? Nag-i-stay eh. Mabilis yung income, mabilis yung kita. Nandito pa rin sila. Ano pa? Time and effort don't match the income they make. Feeling mo pagod na pagod ka, ang dami mong effort na binibigay, biyahe dito, biyahe doon, gastos dito, gastos doon, panay ang pakape mo, pa Starbucks mo, tapos wala namang sumasali, wala namang nagjo-join. Tapos nakita mo ang LiveGood, ang gaan-gaan, nasa bahay ka lang, walang gastos, digital, lumipat sa LiveGood. Nagigets nyo? No? Na-feel na, no, ng isang distributor na hindi akma yung kanyang effort sa kinikita niya, lilipat talaga yan. Ganun talaga mangyayari. Yung mga iba kasi, when you are not clear of what you really want, like, bakit ka ba nag-join? Is it really the product o sa earning? Ngayon, kung ang na-hype ka because of yung expectations mo, na-hype ka because of what na overpromise. So they thought na mabilis yung earning. And then yun nga, ang nangyari is sa business is you have to build it. You have to plant really ng seed. You don't plant lettuce but you have to plant an apple tree. So ibig sabihin sa umpisa talagang mag-umpisa yan lahat sa maliit. But since na overpromise sila, ang effect nun is low earnings muna. Tama. Yan. Hanggang sa ngayon, nung nag-slow earning, bibigyan pa nila yan ng mga 2 o 3 buwan. Ngayon, habang hindi nga sila na-orient ng tama, akala nila mahina ang kitaan dito. Yeah. So, ang nangyayari, naging stagnant na sila, bumababa pati yung belief nila. Mas bumababa din yung income. Ang tendency, mag-i-strategize na sila. Hanap tayo ng ibang ano. Because of that, dahil nakafocus lang sila on the income. They forget that input and outputs, input is equals to outputs. Maglalagay ka muna ng output before the input before the output. They think that this industry usually is madali kang kumita. No, it will develop over time. They thought it's my shortcut sa success. They think that multi-level marketing is a shortcut to success. It is because yung mga iba din, they are battling between the business mindset and the employment mindset. Kasi, di ba, pag nasanay ka being an employee, you are paid per hour. Yeah. As whereas doon sa business mindset, di ba, talagang kailangan mamuhunan ka muna. So, ang nangyayari, kaya nga meron tayong mga prospect na sinasabi na, mas okay pa rin may trabaho. At least pag ganito, bayad na kaagad ang per hour mo. Pero hindi nila alam na pag nag-employ ka, you cannot be working all your life, di ba? Unlike sa business, sa umpisa, yes, mag-work hard ka and kailangan ma-develop yung skill set mo. Hindi ka gaya sa employee, di ba? Like, basta ginawa mo, tapos na yung routine mo, done ka na. Pero sa business mindset kasi, kailangan kang mag-develop muna ng skill mo
para mas tumataas din, nagre-raise ka ng standard. So I think isa din yan, coach. It is between the, aside from the expectation versus reality, the business mindset as well versus the employment mindset. So kailangan mabago din yan. Malaking bagay yun, oo. Ayan, high effort, low return through training large teams and momentum. Ayan. And innovation and staying relevant. Ayun, they have to understand na many quit dahil they have to maintain a large team and momentum. So, isang company, no, you really have to, meron yung tinatawag na 90-day rule kasi, 'di ba? It's the income delay effect. Yeah. So, 'di ba? 'Yon, kung ano yung ginagawa mo consistently to yung 60 to 90 days, yun ang magiging effect. So kung nag-build ka ng team within 60 to 90 days, then most likely lalaki din ang income mo. Pero pag wala kang ginawa between that 60 to 90 day rule, yun yung rule natin sa multi-level marketing then ang effect nun, low earnings. So nakadepende ang income mo on how you build the team. Right? So kung nakafocus ka on building and everyone duplicates, then result niya, high income. Ngayon, yung innovation mo, syempre, once na na-build mo na yung directs mo kasi, mag-i-innovate ka ngayon. How do you do the innovation? Yung duplication mo or dapat may bago kang tinuturo doon sa direct mo para yung nasa second level mo, yun din ang nakukuha ng message and it will be passed down doon sa doon sa ilalim. Or pwede din na gaya ng ginagawa ninyo, pag wala na yung direct, ano nangyayari? Taprooting. Once na huminto ka sa pag-build, sa pagtataproot, halimbawa wala na yung direct mo, huminto ka na rin dahil napanghihinaan yung mga nasa ilalim dahil wala na yung upline. So, dapat mag-taproot tayo para ma-maintain natin yon. Pag nawala na yung direct, usually, it follow, yung nangyayari yung traditional, it follow, magda-die down yung ilalim. So, dapat mag-reach out tayo doon para ma-maintain natin yung momentum. And that's, I think, would also qualify as innovation. Tama, no? Mahirap kasi talaga mag-sustain ng team, ng group, lalo na kung lack of knowledge ka and hindi ka kumukuha ng idea, no, sa mga coaches na talagang bihasa na ginagamit mo lang yung sarili mong kaalaman, no? Kailangan talaga hindi ka huminto ng pag-aaral So, ang pagsusustain ng team hindi talaga biro. Minsan kasi sa simula excited ka, kaya yung team mo nandiyan dyan, no? Ang excitement, tandaan nyo, humuhupa yan. Pag humupa ang excitement, no? Yung momentum ng team mo nawawala din kasi nakikita sa'yo, nararamdaman sa'yo, ikaw mismo yung dating ikaw, hindi na ikaw Nagigets yung ibig ko sabihin? Yung dating lagi kang nakikita, halimbawa, dito sa Zoom, ngayon hindi ka na napapagkita. Akala ngayon ng mga downlines mo, ay wala na si Livegood, ay wala na si ganito, ay wala na si ganyan. Yung dating nakasanayan nila na ikaw, wala, hindi na nila maramdaman na nandiyan ka pa So, nagda-dive down, no, yung grupo mo. You know? So, ang sakit talaga is hindi ma-sustain, no? Yung team. Alright? Kulang sa innovation. Ngayon, napipil mo yung effort mo na binibigay, hindi sapat, yung balik. Hanap ka ngayon ng iba. Ganun po ang nangyayari doon. So, ulitin ko, this is not only in Livegood, happening this kind of situation. Even in other company. Diba? Alam naman natin, daming company ngayon na nagsasara, diba? Dapat samantalahin natin yon. Ipakita natin na dito sa Livegood, napaka-easy, napaka-simple. Why not nasubukan nila? Gawin nila dito yung effort nila na ginawa sa dati nilang company.